Oo, nagsasalita na ako, Juliana. Kung may PLDT. Ayan. Lumipat kayo ng Sky Internet. Yan. Okay. Yan. Okay na lang. Okay. Permission to record ha. Okay lang ba? Ralph. Okay, sir. Okay, Okay, sir. sige. Juliana, ano lang. Naglalag ka, Juliana. Okay, sige, okay lang. Okay, okay na lang papaliwanagan ko. Okay, magpe-present tayo ngayon. Entire screen. Ano na lang. Yan, entire screen. Entire screen na nga lang. Yan. Yan, sino tong bagong pumasok? Ayun, okay. Yan. Okay, so, ang bagong lesson nyo ngayon is application of sequence and series in word problems. Okay? Now, instead na magsasagot kayo ng data, may papagawa ko sa inyo. Okay? By the way, next week, you will be having your summative test. Okay? So, ang summative test, ang coverage, yung naging lesson natin mula last 1 hanggang last 4. Kasama na rin yung last 5 kasi application naman to. But somehow, magbibigay din ako, okay, ng word problem hanggang itong ano na to. Okay? Now, yung nakatatlo lang na, yung nakapag-submit ng at least tatlong last out of 4, sila lang ang papayagan kong makapag summative test. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang. 7 lang ang papayagan ko sa inyo so far na makapag summative test. The rest, bahala kayo sa buhay nyo. 0 kayo sa akin. At malamang sa malamang, marami sa inyo ang hindi papalarin itong first grading period o first quarter. Ayan. Sige, anyway. Now, so for week 5, we have the application of sequence and series in word problem. So, but for this week, ang gagawin natin, hindi ko papasagutan sa inyo yung last for this week, yung last number 5 o yung learning activity sheet number 5. May iba akong ipapagawa sa inyo. So, ito yon, okay? O, total naman, tayo-tayo lang at ilan lang naman kayong nasa Gmeet ngayon. Pwede na lang mag-open ng mic para marinig ko kayo. Okay, anong nakikita nyo ngayon dito sa presentation ko? Nakikita naman, di ba? Coronavirus, sir. Okay, yung coronavirus. Okay, so this is actually one strain of the coronavirus that we have, which is what we call the nCoV SARS-2. This is the mutated virus of the previous coronaviruses that we had for decades. Yan, okay? Yan. So this is for this particular virus, yung si nCoV SARS-2, siya yung nagkokos ng tinatawag natin na COVID-19 disease. Okay, take note ha, si COVID-19 ay hindi virus. Siya ay sakit or disease. Sakit na dinudulot ng virus na nCoV SARS-2. Pangalan niya is nCoV SARS-2. Novel Coronavirus SARS-2. Okay, second version siya, kaya may 2. Second version siya nung naunang virus, which is yung nCoV SARS na nagdudulot naman ng sakit na SARS. Yun, okay? Yan. So, swinerte lang tayo nung for the last few years na nagkaroon ng mga coronaviruses, hindi nasama ang Pilipinas hindi nasama ang Pilipinas sa mga na-infect ng mga viruses na yun, yung coronaviruses na nagkaroon ang buong mundo. Unfortunate for this year, isa tayo sa tinamaan. Actually, halos buong mundo, kaya siya naging pandemic. Etong sakit na to. Yan. Now, according to studies, ito ay study na kinonduct sa South Korea. Okay? So, ito yung mga different coronaviruses that we had throughout the years. So, kasama dito si AH1N1, si SARS, si Ebola, at saka si MERS. Si MERS yung pinaka-deadly sa lahat ng viruses na meron tayo. Lahat yung uri ng coronaviruses na meron tayo.
Okay? So, pero focus tayo sa COVID-19. Si COVID-19, according to studies in South Korea, nakakapag-infect daw siya. Kung merong ng isang tao na infected, he can infect 2 more persons. So, ibig sabihin, kung ikaw, for example, ay meron kang coronavirus, makakapanghawa ka pa ng 2 pang tao na makakasalamuha mo. Okay? On an average, on an average. Now, if you will have that trend of infection, so it will be shown in this manner. So, ganito siya. Okay. So, pangalanan natin ngayon yung unang, for example, siya yung naging unang patient. So, we usually name it as patient 0. Sa kanya kasi nag-uumpisa yung infection for a particular place. O, sa case na to, doon sa study na ginawa sa South Korea. Okay? So, ayan si patient 0. So, si patient 0, after 1 week, okay, so he was the first discovered COVID patient. Yan. So, for that particular week, siya yung first case. And then after a week, yung on week 2, it has been discovered that meron pang 2 siya na infect. So may 2. So there were 2 cases on week 2. Having a total right now of 3 cases of COVID-19. So nagkaroon ngayon ng 3 ng cases ng COVID-19. Then the trend goes on and on. So ganun yung natin. So on the 3rd week, pwede nating masabi that there would be 4 new cases, and then on the 4th week 8 cases, new cases rather, and then on the 5th week we have 16 new cases. So it can be shown in this manner. Yan. Okay, so si week 1, yung 1 case na yan si patient 0. Okay? And then as the trend goes by, ayan, diba? Naging 2, naging 4, naging 8, naging 6. So if you're going to have that trend of infection for a particular time frame, which is 5 weeks, we shall have a total of 31 cases. So, nagsimula sa isang tao, dumami sila, naging 31 sila after 5 weeks. Kung ganun yung magiging trend ng infection. Okay? This is on an average siya. Of course, merong tao na pwede siya makapag-infect ng 3, 4, 5. Depende yan sa situation niya. But this is the average. Kumbaga, if you're going to estimate it, you will be projecting this kind of number for more than 1 month kung ganito yung magiging trend. Okay? Now, these are the questions. Okay? Now, first question is this one. It is written in red kasi sasagutan na agad natin siya. Is the spread of infection arithmetic or geometric in nature? Ano yung naging trend ng kanyang infection? Arithmetic ba siya or geometric? Obviously, dumadami yung infection. Dumadami yung infection. Dumadami yung infected na people. Ang tanong ko ngayon, ang pagdami ba niya ay arithmetic or geometric? You may open your, you may unmute your mic to answer. So, anong klaseng infection siya? Yung naging trend ng infection, yung spread niya, arithmetic ba o geometric yung pagdami? Responses, please. Ano siya? Diba? Balikan natin ha. Balikan natin. O, yun yung idea. O, from the first week, 1 lang. Tapos, second week, naging 2. Tapos, nung third week, naging 4. Yung new cases. Tapos, naging 8. Naging 16. Yan. O, ano nangyari? Hello. Ayan, wala nang kumibo. O, tingnan ko nga ulit. Ayan. Okay. O, ilan na lang. O, sino ba yung medyo dito? O, Ralph, anong niya? Geometric o arithmetic? Arithmetic, sir. Arithmetic ba, sir? Actually, may sumagot. Ayun, tama si Andrea. Ang sagot, geometric. Oo, geometric siya. Kasi hindi naman siya nag-a-add eh. Kasi di ba 1, 2. Supposedly, ang kasunod dito kung arithmetic, 3. Kasi magpa-plus 1. Eh, hindi ganun. 4 agad. Bakit 4 agad? Kasi hindi siya arithmetic, geometric siya. Kung geometric pala siya, so may common ratio. Anong common ratio niya? So anong naging common ratio niya? Kung arithmetic siya, isabihin, buksan yung mic ha. Ayun, may naririnig na ako nakabukas ng mic. Anong common ratio niya?
Arithmetic, ibig sabihin, may nagmumultiply siya. So, saan siya minultiply na number? Ay, arithmetic, sorry, geometric pala. Saan siya nagmumultiply na number? Hello? O, titingnan ko ulit. Okay, punta tayo dito para may sumagot sa chat box. May sumagot pa sa chat box. Check natin. Very good. Oo, 2. Very good, Andrea. So, 2. Kasi nga nagta-times 2. Yun yung trend ng kanyang virus. So, dumadami siya in terms of multiplication. So, kaya geometric yung nature ng kanyang trend, yung kanyang yung infection. Okay? Yung way of infecting the people is geometric. Okay? Yeah. So, alam na natin geometric siya. So, ito na ngayon, dito na ngayon papasok yung ating lesson. Okay? So, question number 2 dito. Okay? We will not be answering that because this will be part of your project. O, teka lang, i-close lang muna natin to. Okay. So, question number 2 is, how many new cases there will be if the spread continues on letter A, that's the 10th week, the 12th week for B, the 15th week for C, and for the 20th week. Okay, ang tinatanong dito is yung new cases. Ilan ang magiging bagong kaso? Okay? So, we're not looking for the total, ha? Kunyari, ayan. So, papakita ko ulit ito. So, for example, yung week 3, ang naging new case niya after that week is 4 cases. Kasi nga, galing siya doon sa infection, sa infected na dalawa na nagdoble pa ulit. Yun yung idea doon. Okay? So, ang hahanapin mo, yung pang 10, yung pang 12, yung pang 15, at yung pang 20. Ngayon, you can always do the repeated multiplication times 2, times 2, times 2, times 2. That would be time consuming for you, especially where you're looking for the 10th, the 12th, the 15th, the 20th. It's time consuming if you will do that. Okay. Now, there is a proper way, there is another way of doing that. Naalala yung lesson doon sa geometric sequence, yung paghanap ng nth term, yun. Yung lesson nyo last week, ito yung application ngayon. Okay? So, ilan na ang magiging new cases niya pagdating ng 10th week, ng 12th week, ng 15th week, may 28th week. May formula yan. Sa scientific calculator, kung alam mo yung formula, madaling i-enter lang yung formula, pag pindot nyo ng equal sign, lalabas agad yung tunay na sagot. Kahit hindi nyo na masyadong anuhin, pero tatanggapin ko naman yon. Okay? So that would be for number 2. Okay? Number 3, ang question, how many total cases there will be on the 24th week if the spread of the virus continues? Kung nagpatuloy yung trend ng infection on the 24th week, ilan ang magiging total cases? Take note, this time, ang tinatanong dito, hindi yung new cases, yung total na. Mula kay week 1 ng isa, na dumami, naging 2, naging 4, hanggang dun sa 24th week ng kanyang trend of infection, ilan lahat ang magiging total cases mo, yung total. Okay. Dun sa example na pinakita ko sa inyo, ang inad nating lahat ay yung total cases in the span of 5 weeks. So, nagkaroon agad ng 31 cases, including patient 0, which is the origin. Siya yung sa kanya nag-umpisa. So, tinatanong dito, 24th week. Hahanapin ba natin yung pang 24th week at saka yung pang ibang weeks pa? Para saka i-add? Hindi na rin. May formula yan kung paano kinukuha sa arithmetic series. Tinuro din yan last week. So, kung nakalimutan, babalikan nyo lang yun. O, bibigyan ko na kayo ng clue dyan. Halos lampas yan ng 250,000 ang sagot dyan. Ayan, okay? Now, then lastly, the last question here is number 4. Ito na. So, how will we prevent the spread of virus and what safety measures must be done to flatten the curve of the disease caused by the virus? Yan. So, paano natin papapabagal yung pagdami ng infection? Okay. So, ba't may ganyan tanong doon sa last part? Okay. So, for your performance task or your project, by the way, I will be giving 2 or 3 projects depending on the situation. But for now, let's focus on this one. So, performance task siya, parang project siya, okay? So, you will be doing an infographics. So, so mga millennial na kayo, so alam niyo na yung infographics. Yung infographics is a form of advertisement in social media. We're using graphics or using graphics to assimilate
or disseminate information, no, para magpakalat ng impormasyon. Okay, so yan na yung ano, usually hindi na tayo masyado sa mass media like sa TV at saka sa radyo. Mas ginagamit na kasi ngayon in this time, mas ginagamit ngayon or pinakagamit ngayon na type of media is yung social media. Kasama dyan si Facebook, Instagram, Twitter, among the other social media platforms. Marami pa. Yan. Okay? Alam ko mayroon pa kasi kayo iba pang platforms na ginagamit sa social media. So, gumagamit sila ng mga information graphics na ano, yung picture siya na nagbibigay ng information. Para lang din siyang poster. Yan. Okay? Kaya lang in the form of a picture. Okay? So, example of that, ito yon. Okay? So, nag-skip lang muna ako. So, these are examples of the infographics that we had on Facebook. Others, I got them from Instagram, yung iba dito. Meron dito galing DOH, local, sa bansa natin. Meron naman dito from other countries. Okay? Yan. Madali lang gumawa ng infographics kasi alam ko naman yung iba sa inyo, mga millennials, may mga applications na ginagamit dyan para gumawa ng infographics. May mga templates, pre-made templates na. Yan. Okay. So, malamang at sa malamang nga para mas marunong pa kayo sa akin. Ako personally, ang ginagamit ko pag gumagawa ng infographics sa Facebook o kaya yung pag gumagawa ng mga cover photos para sa Facebook o gumagawa ng cover page para sa YouTube channel. Ayan, ang ginagamit ko yung Canva. User-friendly kasi ang Canva. Pag hindi kayo marunong mag-Adobe Photoshop, pwede yon. Yung misis ko, yan, marunong yan mag-Adobe Photoshop. Ako nandadaya ako, nun ako sa Canva. Yung iba naman, yung ibang kilala ko, ginagamit yung PixArt. Yan, may mga, may mga infographics template din doon. Okay. Now, baka naman itanong nyo sa akin, Sir, paano po kung hindi po ako ganun kateki at saka wala rin po ako talaga akong sariling gadget, nakikihiram lang ako, hindi ko rin alam yung ano, okay lang yan. So, pwede nyong gawin yung infographics sa papel. So, parang di ba yung kapag gumagawa kayo ng mga portfolio ninyo, yung mga project ninyo na mahili kayo yung nagdo-drawing, lettering, ia-allow ko rin yan. Okay? So, kaya lang, be creative ha, kasi kasama yan sa magiging criteria sa pagdating nyo. Mamaya, bibigay ko sa inyo. Now, the criteria for your infographics, in creating your infographics, would be the following. Number 1 is the mathematical treatment. Okay? Mathematical treatment, yung pinapasolve ko sa inyo. Okay? Yan. So, that is 10 points. Teka lang, balikan natin. Yan. Paki-screenshot na nga ito para sa mga gumagamit ng cellphone, paki-screenshot nyo to para mamaya alam nyo kung paano yung gagawin. Kaya ito yung guide questions doon sa Yan. Okay? Tapos mamaya para itong PowerPoint na to, isend ko rin sa inyo para makita ninyo kung paano gagawin. Okay? Yan. Okay, so again, balik tayo dito. So criteria is we have the mathematical treatment which is 10 points. Okay, 10 points, we have 5 questions in your mathematical treatment. That would be 2 points each. So yun yung idea doon. Okay? Pag mali, 1 point. Okay, second is what we call the basic information. So ano yung mga basic information na hihingin ko? Okay, yung basic information na malalaman nyo lang tungkol kay coronavirus, saan siya wag na yung saan nag-originate coronavirus is a virus, ganyan, yung mga basic lang, okay? Tapos kung paano siya nai-spread, yan. Tapos, yan, isisingit nyo ngayon doon sa basic information yung mathematical treatment na binigay ko sa inyo. But you will not be solving it as if you're taking an exam. Gagamitin nyo lang siya for basic information. For example, ayan nga, yung ipapaliwanag nyo nga na according sa study, if one is infected by the virus, he may infect an average of 2 persons. Anon siya. Tapos, iyan nyo, if this trend continues, in 10 weeks, we shall be having blank number of new cases. Ganon. In a span of 15 weeks, we shall have a new case of blank persons infected by the virus. Mga ganun, etc., mga ganun chenes. Tapos, nyo, now, if this would continue and not prevented, in a span of 24 weeks, we shall be having a total of, ganyan, yung total ko ilan. Okay? So, parang yun,
Panakot, hindi naman panakot talaga. It's a form of giving information to people na kailangan nila mag-ingat para dito sa bagong virus na so. Kasi pag hindi, ito yung mangyayari. So yung ano isisingit nyo ngayon yung mathematical treatment na binigay ko sa inyo. Okay? Yan. And then third is the infographics layout which is 5 points. Okay? So gandahan ninyo yung inyong gagawin na infographics. Ulitin ko, the infographics can be done either digitally or by hand. Ibig sabihin, pwedeng yung handwritten siya or handmade. Okay? Pwedeng digital, pwedeng handmade. Digital, pwedeng gumamit ng mga apps like yung Canva, PixArt, hindi ko iba. Kung pwede rin sa PowerPoint. Actually, kung PowerPoint naman ang gagawin nyo, please paki-save as JPEG or PNG format. So picture siya, ibig sabihin, i-save nyo as picture. Huwag nyo i-save as PowerPoint presentation, okay? Para lang. Tapos limit lang tayo sa isang page lang. So isang page lang ang infographics layout. So lahat ng gusto niyo nang sabihin, syempre nandun lang sa page na 'yon, okay? Yan. Kung handwritten or handmade ang gagawing infographics, kahit anong bond paper or Oslo paper. Pwedeng short, pwedeng long, pwedeng A4, kahit anong size. O wag naman kalahati nun ha, masyado na mamaliit yon. Basta isang buong bond paper, kung anumang size ng bond paper ang meron kayo. Okay? Tapos kulayan nyo, gandahan nyo ng Okay? Okay? Now, hindi porke hindi porket handmade yung inyong infographics, hindi na siya makakakuha ng 5 points. Hindi at depende pa rin yan sa dun sa yung overall layout niya. Kung magagandahan pa ako at tingin ko mas maganda siya sa digital, o ba't hindi ko bibigyan ng 5 points, okay? Now, pero syempre mas ine-encourage natin digital kasi nasa digital world na tayo. And besides, millennials kayo, baka nga mas marunong pa kayo sa akin sa mga ganyang bagay. Okay? Yan. So, your performance task has a total of 20 points. So 20 points lahat yung so pupuntosan ko sa 20 points based on this criteria. Okay? Yan. So, yun na siya. So, yan yung mga example ng mga Medyo bongga-bongga lang ito. Pero, you can just make it simple. Sa ibang pag-open nga kayo ng mic, bukod sa Canva at saka sa PixArt, ano ba yung mga applications na pwede na panggawa ng infographics? Kunyari, ito, sino ba yung mga marurunong dito? Teka lang, yung ito si Andrea. Andrea, may alam ka? Kahit i-type mo sa sa chat box. May mga alam kang parang mga apps na pwedeng pang-edit ng picture o kaya panggawa ng infographics. Meron kayong alam? Hello. Wala na akong kausap ha. Yan. I-unmute ko nga kayo. Hindi marunong mag-edit. Pero okay lang. Sige, kahit gawang kamay. Okay lang. Adobe. Ikaw, Juliana, meron? Anong i-type mo nga? Yan. Minsan kasi hindi ko naiintindihan din eh. Ako kasi Canva. Yan. Pero pwedeng gawang kamay ha. Papaalala ko lang. Pwedeng gawang kamay. Okay. Juliana, pa-type para makita ko sa chat box. Kasi yan. Yan. Okay? Now, ang deadline ng performance task ninyo, masyado namang mabilis kung this Friday ko ipapasubmit sa inyo. Okay? Ipapasubmit ko siya next Friday, November 13. Okay? So, yun yung deadline ng inyong project. Sir, kailangan ko pa po ba magsagot ng Sir, kailangan ko pa po ba magsagot ng week 5 na last? Hindi na. Hindi nyo kailangan magsagot ng hindi nyo kailangan magsagot na Adobe Photoshop. Marunong ka, Juliana? Konti po, sir. Akay mo naman. Ako hindi. Ako rin konti. Kaya lang yung konti na yon sobrang konti. Okay, taray. Pwede rin yun ha. Pwede yun. Po ako sa YouTube. Pwede. Ang galing mo ha. Ako, wala. Mahina ako dyan eh. Canva lang ako eh. Madaya ako eh. Ayan. Yun lang ginagamit ko. So, may sa Canva kasi may mga may mga templates na eh. Tapos fill in the blanks ka na lang eh. Madaya siya eh. Ayan, okay? So,
Deadline ng project nyo ulit until November 13, which is next Friday. Okay, so mahaba-haba yan. No need for you to answer the last for this week, yung last number 5. Instead, you will be doing your performance task or your project. Other questions? Okay, mukhang wala na. Okay, so I will stop this recording. Ayan. Ipapakalat ko na lang to sa inyo mga